Let us open our Bible on Psalms 118, verse 25. Praise the Lord. O Lord, I beseech you thee, send now prosperity. Ayan. So, makita natin yung setup ng buhay na dapat nating hingiin sa Panginoong Diyos. No? Yung setup, kung sa Bisaya pa ang kamada or ang tama nga pamaagi. Yung tamang pamamaraan na ating hingiin sa ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, makapagbigay sa lahat ng anumang pangako niya, anumang meron dyan sa Kanya. According to Psalms 118 verse 25, save now. Yan ang pinakauna nating hingiin. Bakit save now? Ligtasin o kaligtasan or ligtasin mo kami ngayon. Kasi ang kaligtasan, hindi mo yan magagamit pag bukas pa. You cannot use that. Bukas pa, useless yan. Kaya nga the Bible says, now is the day of salvation. Today or now is the accepted time. Now talaga. Hindi mo yan maggamit bukas. Ang salvation, the preparation of salvation is not tomorrow, but now. Bakit? Kung babalik si Jesus today, bukas ka pa mag-isip ng kaligtasan. Hindi mo magamit. Hindi ka talaga ligtas. Kaya ang Bible, ang katotohanan, ang salvation must be now. Praise the Lord. Dapat ngayon. Yan ang dapat. Now, save now. I beseech thee, O Lord. I beseech thee, send now prosperity. Itong prosperity, minsan, yan lang ang nakikita ng mga tao. Prosperity ng prosperity, prosperity ng prosperity. Minsan, hindi na nila napapansin yung salvation. Samantalang sinabi dyan sa banal na salita ng Diyos, anuhin man ang tao, maangkin man niya ang buong mundo. Maangkin man niya ang buong mundo. Subalit, walang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Pag sinabing, maangkin mo man ang mundo, sino pala ang mag-benefit? Physical. How long will you stay here on earth? How long will you enjoy everything of this world? Di ba? Kung meron kang billion, trillion, do you think magamit mo lahat yan? Ma-enjoy mo lahat yan? Hindi. At the same time, hindi mo ma-enjoy yan. Kaya, therefore, dito tayo sa pananaw ng Diyos na dapat makinig. What shall it profit a man if even he gained the whole world? Alam ng Diyos yun na saglit ka lang dito sa mundo. Alam ng Diyos na ang buhay ng tao like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. Alam ng Diyos ang lifespan ng buhay ng tao. Kaya kuha na yan ng Diyos, computed na yan ng Diyos, calculated na yan ng Diyos, kahit maangkin mo pa ang mundong ito. Alam ng Diyos. The duration, alam niya lahat. Maangkin mo man ang mundo, but if you don't have the salvation of your soul, what is soul? Eternal. What is soul? Permanent. What is soul? God made you in the likeness of His being. God is spirit. God is eternal. God is forever. That is the soul. See? Eternal. Kung hindi mo man lang ma-benefit yung sadyang gustong ipangkin ng Diyos sa kaligtasan ng kaluluwa mo, kahit maangkin mo pa ang mundong lahat, alam ng Diyos.
you don't have any profitable life sa buhay mo. Kaya una talaga salvation. Praise the Lord. Then, sunod na yang prosperity. Secondary lang yang prosperity. Ano ba talaga yung prosperity? Unang-una sa mata ng Diyos, ha? You are not in prosperity if you are not saved. Wala ka sa prosperity pag hindi ka ligtas spiritually. Pero ang mundo, ang kanilang nakikita lang, prosperity lang, dito sa temporary. Pero sa mata ng Diyos, that is not prosperity. Naalala natin yung sa Revelation, na may tao dito na, I don't need anymore any good thing. I have so much. I have more than enough. Ang yaman-yaman ko kaya. Ang dami ko kayang mga mabubuting mga bagay sa sanglibutang ito. Hindi ko na kailangan ano pang bagay. I have more than enough. Pero yung tao na yan, prosperity lang sa buhay na ito. Earthly, worldly, physically, literally, materially. Anong sabi ng Diyos? Hindi mo alam. See? Yung kaalaman ng Diyos, kaalaman ng tao, napakalayo ng niyan. Agwat. Hindi mo alam. You are miserable. Hindi mo alam, you are poor. Hindi mo alam, you are naked. Hindi mo alam, you are blind. Grabe. Kaya ang sabi ng Diyos, I counsel you. I want to share my wisdom to you. Yan. Gusto ng Diyos i-share niya yung wisdom niya sa atin. Gusto ng Diyos i-share niya yung knowledge niya sa atin. I counsel you. Pag sinabing, I counsel you, binubuhos ko ang aking kaalaman. Binubuhos ko ang aking katalinuhan para matulungan kita. Para mabigyan kita ng ikabubuti mo. Yan man yung purpose ng counsel. I counsel you to buy of me. Bumili ka sa akin ng gold that you may be rich. I counsel you that you must have white cloth so that you will not be naked. I counsel you, you must have yung gamot ng iyong mata para yung blindness mo makakakita ka. These are the matters of spiritual prosperity. Praise the Lord. Ito yung spiritual prosperity. Kaya, ganun ang gusto ng Diyos. Pag sinabing spiritual prosperity, this is your spiritual connection, relationship with the Creator who created you. Tapos yung prosperity sa mundong ito, susunod lang yun. You are stable. You have sufficient resources. You are secured. Sa sanglibutang ito, you are protected. Ganun ang prosperity. Susunod na lang yan. Kaya una talaga ang kaligtasan. Praise the Lord. At makikita natin, kailangan tayo, maging peace lover, peacemaker. Kasi pag inuna natin yung kapayapaan,
papasok yung prosperity. Punta ka ng ibang-ibang bansa. Pag ang bansa magulo, ay nako, mahirap mag-prosper ang mga tao. Hindi maalagaan ang mga citizens. Hindi mabigyan ng enough ang mga citizens ng kanilang mabuting bahay, mabuting trabaho, mabuting sasakyan, mabuting mga lahat ng kanilang pangailangan. Wala. Gulo eh. Eh saan galing yung peace and prosperity? Galing sa Diyos yan. Galing sa Creator yan. Kaya basahin natin Psalms 122 verse 7. Praise the Lord. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Yan. Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces. Saan ba yung wall natin? Saan ba yung walls natin? Unang-una, pinaka-smallest wall, yung sarili natin. Dapat may peace ka. Kailan ba tayo magkaroon ng trouble pag gagawa tayo ng kasalanan laban sa itaas? Meron kang guilt conscience na kahit matulog ka pa, hindi yan mawala sa iyo. Kahit pa kalimutan mo ang lahat, ang mundo, ma-feel mo pa. So una, kailan may peace tayo. Maging faithful, maging obedient tayo sa ating Diyos. Then, another wall of your household. Dapat may peace ang pamilya. Dapat may kapayapaan ang pamilya. Alam mo sa pamilya, kailangan meron tayong moment or time of talking each other. Mag-uusap. Magkakaintindihan. Magtutulungan. Ayan. Mag-iibigan. Ano pa? Pagtapos niyan, yung wall na yan, wall of your congregation. Kung saan ka na bilang na congregation, kailangan tayong lahat, meron tayong peace sa isa't isa. Meron tayong peace sa isa't isa pagkatapos sa congregation, sa community. Kapitbahay, anong barangay ka. Dapat may peace tayo sa kanila. We are not troublesome. Hindi tayo troublemaker sa kanila. Pagkatapos niyan, barangay, municipality, nakakarating na yung ano natin doon, relationship, merong peace. Hanggang city, province, hanggang state, like Mindanao, hanggang buong bansa. Pagtapos buong bansa, buong mundo. Kaya nga, walls, plural, ang daming walls. Dapat within that any measure of the wall, may peace talaga. Then, ang prosperity ang susunod niyan. Praise the Lord. Prosperity susunod. Within thy palaces. Ngayon, sabihin natin, merong kayang kaligayahan ng Diyos sa mga anak niya na magpa-prosper sila. Pag sinabing mag-prosper ka, you are stable. In terms of necessities, you are complete. In terms of peace, may peace ka. In terms of health, good health, perfect health. In terms of social relationship, ang mga tao pumupuri sa iyo dahil ang Diyos na sa iyo. Yung bang ang ganda ng ano mo, ng status mo. Yan ang prosperity, hindi lang sa financial. How about your relationship with your family? Diba? Eh kung sira ka naman sa kanila dahil ang ugali mo naman hindi makain ng aso, that is not prosperity. Prosperity not only financial. Prosperity is also your social relationship. Your relationship with others. Isa yan na matawag natin na prosperity. Praise the Lord. So itong lahat, dapat natin itong kamtin. Galing lahat sa Diyos ito. Kaya ang Diyos, masaya siya. Pag nandyan yung prosperity sa mga anak ng Diyos, una yung salvation, ikalawa lang yung worldly and earthly success.
or prosperity. Basahin natin. Psalms 35 verse 27. Praise the Lord. Let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his saints, servants. See, anong una? Pasinggita sila sa kalipay, ug maglipay sila nga naga pabor sa alang sa akong pagkamatarong. See, yung stand mo for His righteous cause. For His righteous cause. Yung stand mo ba, yung paninindigan mo para pabor sa kanyang katuwiran. Righteous man ka. Pasigawin mo sila sa kagalakan at sa kasayahan, yung mga nag-favor ng aking righteous cause. Yeah, let them say continually, let the Lord be magnified. Papurihin mo sila. Palakihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, luwalhatiin ang Panginoon, which hath pleasure. Meron siyang pleasure na mag-prosper ka. At pag sinabing may pleasure ang Diyos mag-prosper ka, dapat save ka. Praise the Lord. Because prosperity without salvation, that is not prosperity in the eyes of God. You are still wretched, you are still poor, you are still naked, you are still blind. Ang ibig sabihin ng Diyos na prosperity, meron siyang pleasure sa prosperity ng kanyang mga people, ng kanyang mga servants. Save ka. Save ka. Then, susunod na lang yung lahat. Saan mo makita yung prosperity na verse sa Bible sa material? Yung sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Wala kang kulang. You have more than enough. The Lord is my shepherd, your protector. I shall lack nothing. Wala akong kulang. Prosperity man yan. Praise the Lord. Oh. Ano pa? Whatsoever he doeth shall prosper. That is prosperity. Lahat ng gagawin mo, naging successful. By the blessing of God. Now, paano natin kamtin ito? Paano natin ito matanggap? Basahin natin. Job 36:11. Praise the Lord. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. Yan ang ano, that is the key. If they obey and serve Him, that is God, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Imagine, this is not worldly pleasures. This is holy pleasures, heavenly pleasures, godly pleasures. Sometimes pag mag-mention ka ng prosperity, maghingi ka ng prosperity sa Diyos, sometimes ang impact sa isip ng tao, sa sarili mo, am I not carnal kung hingiin ko yan? Am I not earthly? I am not worldly? No. Hindi. Nagkamali ka. That is outcome of your obedience and your service to God. Bunga yan ng iyong obedience at ng iyong serbisyo sa Diyos. Praise the Lord. But before having that, you must earn. Mag-start ka talaga sa panimulain. Galing yan sa Diyos. Pangako yan ng Diyos. Siya yan, kanya yan. May pleasure siya na mangyari yan sa mga anak ng Diyos. Kaya ang sinabi diyan, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Minsan yung mga tao, paayaw-ayaw pa ng maghingi ng prosperity.
pero nagsisikap magtrabaho para mag-prosper. Ano palang purpose mo na nagsisikap ka magtrabaho? Di ba mag-prosper ka? Oh, naglakad ka, makaisip ka ng sasakyan. Oh, punta ka sa bahay mo, maisip mo lahat anong dapat comfort na ma-avail mo. O, di ba? Mag-isip ka kaagad na, oh, how I wish to have a house like this. Oh, how I wish to have this vehicle. But prosperity is not just like that. Una ang salvation. At maangkin natin lahat yan. Obedience and serve God. Praise the Lord. Yan ang magiging susi. Mag-obey lang talaga. Kaya, minsan, ang tao, pag pinangakoan ng prosperity, ayaw pang maniwala. Paayaw-ayaw pa. Pahili-hili pa. Wag. Claim it and believe it. Praise the Lord. Meron kasi dito pinangakuan ng Diyos ng prosperity, ayaw pang maniwala. Meron ba yan? Yes, meron. Basahin natin yan. Jeremiah 22:21. Praise the Lord. I spake unto thee in thy prosperity, but thou said, I will not hear. This hath been thy manner from thy youth, and thou obeyest not my voice. Yan. See? Nagsalita ako sa iyong prosperity. Subalit, nagsagot ka, ayaw kong makinig. I don't care. I do not want that. Paayaw-ayaw pa. Di ba? So, anong nangyari? This hath been thy manner from the youth, that thou obeyest not my voice. Ito talagang ugali mo, manner mo, mula sa maliit ka pa. Di ka nakikinig sa aking tinig. Because prosperity is, you must be saved. Prosperity is to avail the promises of God. Praise the Lord. The riches of God, the goodness of God, the success, the prosperity, the security, the good health, yung buhay mo, maganda ang relationship mo sa kahit saan ka ilagay ng Diyos. Nandyan sa iyo yung magandang atmosphere sa mga tao. Tingnan mo yung naging vagabond dito sa Bible. Wala siyang prosperity. Disobedient siya eh. Minarkaan yung forehead niya ng marka. Naging siya, fugitive. Kahit saan siya magpunta, ang mga tao mag-ano sa kanya. Mag-ilag sa kanya. Takot sa kanya. Walang prosperity. Wala kang good relationship with other people. So, that is not prosperity. Kaya ang prosperity is so broad. Praise the Lord. If we use the word of God, if we use the wisdom of God. Ano pa? Yung ma-build up ka, prosperity yan. Yung ma-build up ka, yung ma-establish ka, spiritually una, prosperity yan. Ma-build up ka financially, prosperity yan. Ma-build up ka physically, prosperity yan. Basahin natin. Job 22:23. Praise the Lord. If thou return to the Almighty, thou shalt be built up. Thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Yan. Kung ikaw babalik sa Almighty, sino pa pala yung Almighty na yan? Di ba ang buhay na Diyos? Ang totoong Diyos ang manggagawa natin lahat. Pag ikaw ay bumalik sa Kanya, nag-humble ka. Pag ikaw ay bumalik sa Kanya, naging obedient ka na. Thou shalt be built up. Mabibuild up ka.
Oh, imagine that, ma-build up ka physically, ma-build up ka financially, ma-build up ka above all spiritually. Thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. Ilayo mo na lahat ng mga karumihan, kasamaan, kalikuan sa tabernacle, sa buhay mo, sa katawan mo. Praise the Lord. Kaya, kahit yung mga servants of God dito, yung mga apostles, mga disciples, anong mga prayers nila? Basahin natin. 3 John 1 verse 2. Praise the Lord. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Una lagi ang spiritual. Habang nagpa-prosper ang iyong soul, ang iyong spiritual, magpa-prosper ka rin sa iyong buhay at sa iyong health. Una as your soul is prospereth, the prosperity of earthly, worldly, o yung temporal, material, financial, magsunod yan. And health. Yung health natin. Privilege yan galing sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. So yan. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yun muna ang lutasin mo. So, to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos na ma-establish tayo, ma-build up tayo, maitayo tayo. Basahin pa natin. Colossians 2:7. Praise the Lord. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yan. Rooted. Alam mo yung mga tanim? Pag tinanim mo yan, hindi nag-ugat, patay yan. Pero pag tinanim mo, nag-ugat, buhay yan. Rooted and built up. Kanino? Kanino tayo mag-ugat? Sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Maging matibay tayo sa Kanya. Rooted and built up in Him, sa Panginoong Diyos. Tapos yung faith natin, established. Talagang hindi na kayang tinagin ng martilyo. As ye have been taught, sa mga bagay na tinuro na sa inyo. Yan ay nagampanan ninyo, yan ay pinaniwalaan ninyo, yan ay pinagtibay sa inyong buhay. Abounding therein with thanksgiving. Huwag tayong makalimot to be thankful. You know, one way to be thankful to God, believe what He said. Yung verse kayo na binasa, I said in that you will prosper, and you said, I will not hear. Diba? Ayun ng Diyos yun, gano'n na ang dami niyang mabubuting pangako dito, pahili-hili pa tayo, paayaw-ayaw pa tayo. No. Hindi naman yan ibibigay ng Diyos kung hindi natin unahin yung salvation. Praise the Lord. Hindi naman yan ibibigay ng Diyos pag hindi tayo mag-obey dyan sa Kanya. Unahin natin talaga yan. So, let us build up our most spiritual relationship with Him. Yun ang i-build up natin. Yun ang pinaka, bago natin ma-avail ang eternal life, bago natin ma-avail ang prosperity sa buhay natin sa mundo, bago tayo mag-enjoy sa spiritual pleasures na gustong ibigay ng Diyos sa buhay natin, i-build up muna natin yung ating faith sa Diyos. Basahin natin. Jude 1:20. Praise the Lord. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Yan. What is praying in the Holy Ghost?
Wala ka nag-ampo sa imong kaugalingong motibo. Wala ka nag-ampo sa imong kaugalingong desire. Wala ka nag-ampo sa imong kaugalingong panlantaw. Nag-ampo ka sa giya sa balaang espiritu. Nga bisan ang imong ginasulti, kahit yung sinasabi mo sa prayer mo, hindi mo alam. Guided ka ng Holy Spirit. Gina-guide ka ng highest level of wisdom and purpose and vision, highest level of everything. Tapos yun, mag-pray ka na in the Holy Ghost. Hindi ibig sabihin mag-pray ka na mag-anontang ha. Hindi ibig sabihin mag-pray ka ng kung ano-ano yung mga hindi maintindihan. Hindi. Pag sabing praying in the Holy Ghost, guided ka ng Holy Ghost, siya yung mag-guide sa iyo na tukma sa kanyang kalooban. Kaya gusto ng Diyos, tayong lahat, dalhin natin yung beauty ng Panginoon. You know, dinescribe lang dyan sa Bible na yung message dito sa divine, lumabas nga yan sa exam, sa test natin, sa quiz. Thou art worthy. Tapos yung si David naman na nag-worshipful describing the riches and the glory of God, ay hindi basta-basta. So tayo mga anak ng Diyos tayo, magre-reflect yan sa atin, the beauty of the Lord. Last verse, basahin natin. Psalms 90 verse 17. Praise the Lord. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Yan. Let the beauty of the Lord our God be upon us. Dapat yan ang makita sa atin. Dapat yan ang nandito sa atin. And establish thou the work of our hands upon us. What is the work of our hands that must be established? The work of holiness, the work of righteousness, the work of uprightness, the work of godliness. Dapat wag na tayo mawala at matinag dyan. The work of our hands, establish thou it. Para secured tayo sa mga pangako ng Diyos. Kasi He always based on our works. If they obey, God said, yung binasa kanina sa Job 36:11, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and in their years in pleasure. Pinakita na yan ng Diyos. Galing pa kay Abraham. Basahin mo yung life ni Abraham. Taka ka. Yung exam natin. And the man waxed strong and went forward and became very naglalo pa. Hindi siya stagnant. Tandaan natin yan lahat. And that must reflect to our lives. Praise the Lord. Meaning to say, we have one direction together with these faithful or obedient believers, children of God. Isa lang yung natin, rota natin. Kaya, basta wag lang kaligtaan, save now, O Lord, and send now prosperity. Yan. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Alaalahanan niya tayo na we have to appreciate all what He said to us. Huwag tayong magpabingi-bingi. Huwag tayong mas makinig pa sa comment ng mga tao. No. Dito tayo. Para pagdating doon sa kaharian ng Diyos, ano ka na? Sanay ka na sa blessings ng Diyos. Pagdating doon, ay lalo nang mas mataas yung level ng prosperity na nandoon.
because these are super glorious, super magnificent, super forever. Ang lahat ng mga ma-describe natin na hindi kayang i-describe sa mundo, nandyan na. Kaya to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. God is always reminding us that God gusto niya ang kaligtasan mauna. Lahat yan susunod na yan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.